Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits sa Vientiane, Laos sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, tugon ito sa imbitasyon ni Lao Prime Minister Sonexay Sifandon. ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience ang tema ng ASEAN Summit. The summit will serve as a platform for the leaders to exchange views on key regional and international issues, build consensus on matters of common concern, and provide policy directions for the ASEAN community for the years to come. 16 na pagpupulong kasamang iba't ibang leader ng bansa ang lalahukan ni Pangulong Marcos mula October 9 hanggang 11. Kabilang dito ang plenary at retreat session kung saan tatalakayin ang mga regional at international issues na nakaapekto sa ASEAN. Pag-uusapan ng isyu sa Myanmar, Korean Peninsula, Ukraine at Gaza. Magkakaroon ng summit ang China, South Korea, Japan at bilateral meeting sa pagitan ng mga leader ng Canada, New Zealand, Vietnam at Japan. Itutulak ni Pangulong Marcos ang mga interes ng Pilipinas sa ASEAN, gaya ng pagpapasigla sa digital economy, pagsuporta sa maliliit na negosyo, green energy at pagtugon sa climate change, pagpapalakas ng kooperasyon sa biosafety at security at laban kontra human trafficking na may kaugnayan sa POGO. Bibigyan diin ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Kasunod ito ng mga insidente ng panghihimasok ng China sa karagatang sakop ng bansa sa West Philippine Sea. The President will continue to defend the Philippine sovereignty and sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Hindi hihinto ang Administrasyong Marcos sa pagtulak ng Code of Conduct sa South China Sea. The desire to conclude that as soon as possible is always there. In fact, during the last summit and in the subsequent meetings, there has been this thrust to possibly conclude it in 3 years as a part of the initiative of Indonesia and the other members. But of course, it's not conclusive either. No? We've been working on the COC for the past 20 years. So let's see. Abalaman ang schedule ng presidente, dadaluhan niyang isang event kasama ang Filipino community sa Laos. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.